Nabalot ng katahimikan ang parade ground ng 11th Infantry Alakdan Division ng Hukbong Katihan ng Pilipinas. Daan-daang sundalo ang nanonood ng walang imik, pigil ang kanilang hininga sa karumal-dumal na tanawing nagaganap sa gitna ng sikat ng araw. Isang batang babaeng sundalo, isang bagong recruit, ang hawak sa magkabilang braso ng dalawang malalaking military police o MP. Ang kanyang mukha ay putlang-putla sa takot at sakit. Sa kanyang harapan ay nakatayo si Major General Gregorio Reyes, ang commanding officer ng dibisyon, na may dalawang bituin sa kanyang balikat. May isang malupit na ngiti sa kanyang mga labi, at sa kanyang kamay ay isang itim na taser. Zzz! Zzz! Ang mga asul na kislap ng kuryente ay marahas na pumitik mula sa dulo nito, kasabay ng isang nakakapangilabot na tunog. Walang awang idiniin ni Reyes ang taser sa balikat ng babaeng recruit. Aray! Isang nakabibinging sigaw ang kumawala mula sa bibig ng babae. Ang buo niyang katawan ay pumilipit na parang pana sa matinding kumbulsyon. Isang kasuklam-suklam na amoy ng nasusunog na laman ang kumalat sa hangin. Tila nasisiyahan, inalis ni Reyes ang taser at umungol sa lahat ng sundalo. Ito ang disiplina. Ito ang kabayaran ng pagsuway. Sa Alakdan Division, ang salita ko ang batas. Hindi kalayuan sa lugar ng malagim na parusang iyon, sa labas ng bakod na alambre ng kampo, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng gusgusing damit pantrabaho ang nakaupo sa loob ng isang luma at kalawanging truck na pangkargamento. Pinanood niya ang buong pangyayari mula simula hanggang wakas nang walang anumang emosyon. Hindi siya nataranta, hindi rin siya nagalit. Dahan-dahan lamang niyang kinuha ang isang lumang cellphone mula sa kanyang bulsa. At pagkatapos ay matagal niyang pinindot ang speed dial number 1. Sa boses na narinig niya mula sa kabilang linya, bumulong siya na parang isang hatol mula sa impyerno. Ako, ihanda ang kidlat. Ito ang simula ng isang malakas na bagyo. Isang malamig ngunit nakakatakot na hudyat na ang pinakamataas na Diyos ng sandatahang lakas ng Pilipinas ay bababa sa lupa upang hatulan ang isang asong ulol na nangahas na galawin ang kanyang pinakamamahal na yaman. Ilang araw bago ang malagim na parusang iyon, ang harap ng guard post ng 11th Alakdan Division ay tahimik gaya ng dati. Maya-maya, isang matinis at paos na tunog ng makina ang narinig at isang luma at bulok na 1-ton truck ang papalapit sa guard post. Ang asul na pintura nito ay tuklap-tuklap na sa maraming bahagi na nagpapakita ng kalawang sa ilalim at ang likuran nito ay puno ng mga lumang gamit at kung ano-anong materyales. Huminto ang truck sa harap ng guard post. Mula sa driver's seat, bumaba ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng lumang jacket na pantrabaho at kupasing maong. Ang mga marka ng hirap sa buhay ay malalim na nakaukit sa kanyang mukha at ang kanyang mga kamay ay magaspang at kalyado dahil sa langis at pagbabanat ng buto. Siya ang larawan ng isang tipikal at mahirap na amang Pilipino. Lumapit siya sa isang batang sarhento na nagbabantay sa guard post at ngumiti ng alanganin. Magandang araw, sir. Bibisita sana ako. Ang anak ko kasing babae ay dito nakadestino. Ang kanyang boses ay pinaghalong pananabik na makita ang anak at pagkailang sa isang di pamilyar na lugar tulad ng kampo militar. Ngunit isang malamig at mapanuyang tingin ang sumalubong sa kanya. Ang duty officer na lumabas mula sa guard post ay sinuri siya mula ulo hanggang paa kasama ang kanyang bulok na truck at hayagang sumimangot. Anong lugar to sa tingin mo? Bakit mo dinala yung bulok mong sasakyan dito? Akala ko basurahan to. Puno ng pangiinsulto ang kanyang boses. Patingin ng ID mo. At yang tumpok ng kalawang na yan, ilabas mo agad sa kampo. Hindi ito paradahan para sa mga taong tulad mo. Walang imik na kinuha ng lalaki ang kanyang lumang wallet mula sa bulsa at ibinigay ang kanyang ID. Ang kanyang pangalan, Ramon de la Cruz. Sa loob ng wallet ay may isang kupasing litrato ng isang masayang dalaga at isang batang babae. Hindi siya nagalit sa mapanlait na salita ng opisyal. Ang tanging nasa isip niya ay ang makita agad ang kanyang anak, kaya't tahimik siyang yumuko. Sige po, sir. Iparada ko na lang po sa labas. Pinaikot niya ang truck at ipinarada sa gilid ng kalsada sa labas ng kampo. Pagbalik niya sa guard post, ang duty officer ay mukha pa ring naiinis. Anong pangalan ng anak mo ulit?
Ana? Anong klaseng pangalan yan? Alam mo ba kung saang unit siya? Opo. Katatapos lang po niya ng training at na-assign daw po sa 3rd Battalion. Maghintay ka dyan. Matagal siyang pinaghintay ng opisyal habang nakikipagbiruan ito sa mga kasama. Pagkatapos, tila napipilitan, kinuha nito ang intercom. Ang trato sa kanya ay parang isang pulubi sa lansangan. Ilang sandali ang lumipas, isang batang babaeng nakauniporme ang nakita niyang tumatakbo palapit sa kanya. Ang kanyang anak, si Ana. Itay! Sa mukha ni Ana ay may bakas ng tuwa, ngunit mayroon ding di maipaliwanag na kaba. Sa wakas, isang mainit na ngiti ang sumilay sa mukha ni Ramon. Anak, kumusta ka na? Itinaas niya ang kanyang kamay upang tapikin ang balikat ng anak. Ngunit sa sandaling iyon, hindi sinasadyang napaungol si Ana at napaurong. Aray, huminto ang kamay ni Ramon sa ere. Ang kanyang ngiti ay biglang naglaho. Bakit? May masakit ba sa'yo? Wala po, Tay. Nadapa lang po ako sa training. Pilit nang umiti si Ana. Ngunit ang kanyang ngiti ay hindi natural at ang kanyang mga mata na umiiwas sa tingin ng ama ay balisang gumagalaw. Hindi na nagtanong pa si Ramon. Dinala niya ang anak sa isang maliit na waiting area para sa mga bisita. Inilabas niya ang mga pagkaing baon niya mula sa bahay, ang mga paboritong ulam ni Ana. Oh, kumain ka ng marami. Mahirap ba ang buhay sundalo? Ang payat mo na. Halos hindi nagsalita si Ana habang kumakain. Tila mayroon siyang desperadong itinatago. Si Ramon ay nakatingin lamang sa anak nang may lungkot sa mga mata. Sa loob ng dekada, pinamunuan niya ang libu-libong sundalo bilang pinakamahusay na commander ng bansa. Sa isang tingin pa lang sa mata ng isang tao, alam na niya ang kanilang kalagayan at kung ano ang kanilang iniisip. Ang kanyang anak ay labis na nagdurusa at natatakot sa isang bagay. Nang hawakan niya ang kamay ng anak, napansin niya ito, isang malabong lilang pasa sa ilalim ng manggas ng uniforme nito. Ang kanyang puso ay tila bumagsak sa sahig. Ana, anong sugat to? Ah, ito po? Sa training lang po to. Totoo po, Tay. Mababait po lahat dito sa unit ko at okay lang po ako. Totoo po. Halos maiyak na si Ana habang pilit na pinapakalma ang kanyang ama. Hindi na siya muling nag-usisa pa. Kung ganito na lang kadesperado ang anak niyang itago ito, tiyak na may malalim na dahilan. Ayaw niyang lalo pang pahirapan ang anak, tahimik na lamang niyang hinaplos ang ulo nito. Sa magaspang na haplos ng kanyang kamay, tuluyan nang pumatak ang mga luha mula sa mga mata ni Ana. Ngunit hanggang sa huli, wala siyang sinabi. Nang matapos ang oras ng pagbisita, mabigat ang mga hakbang ni Ramon paalis ng kampo. Ang balisang tingin at ang pasa sa braso ng kanyang anak ay tumutusok sa kanyang puso na parang mga karayom. Sumakay siya sa kanyang lumang truck. Ngunit hindi siya agad umalis, matagal niyang tinitigan ang tarangkahan ng kampo. Sa loob ng organisasyong ito na pinaglingkuran at pinrotektahan niya sa buong buhay niya, ang kanyang pinakamahalagang yaman ay nagdurusa. Nang paandarin na sana niya ang makina, may kumatok sa bintana ng passenger side ng truck, tok-tok. Paglingon niya, isang batang sundalo na hindi niya kilala ang nakatayo roon. Mukhang kasamahan ni Ana. Lumingalinga ang sundalo na may kaba at mabilis na nagsalita. Kayo po ba ang tatay ni PFC Ana de la Cruz? Oo. Bakit? Sa halip na sumagot, naglabas ang sundalo ng isang napakaliit na USB mula sa kanyang bulsa at iniabot ito sa siwang ng bintana. Pakiusap po, sir. Kailangan niyo po itong makita. Nanginginig sa pagkadesperado ang boses ng sundalo. Nasa panganib po si Ana. At ito po ang totoong mukha ng Alakdan Division. Tulala si Ramon habang tinitingnan ang malamig na piraso ng metal sa kanyang kamay. Pagkatapos sabihin iyon, ang sundalo ay nawala sa dilim na parang may humahabol sa kanya. Matagal na nakaupo si Ramon sa kanyang pwesto. Ang maliit na USB sa kanyang kamay ay parang may bigat na 1,000 kilo. Naramdaman niya, sa loob nito ay isang terribleng katotohanan na hindi niya kailanman gustong harapin. Dahan-dahan niyang pinaandar ang truck. Ang paos na ugong ng makina ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi na parang tibok ng kanyang nagngangalit na puso. Hindi na siya isang ordinaryong ama. Siya ay isang leong
nagngingit-ngit na nakumpirmang nasugatan ang kanyang anak. At ngayon, sa kanyang kamay, hawak niya ang isang matalim na balaraw na nakatutok sa puso ng kaaway. Ang oras ng paghuhukom ay dahan-dahang papalapit sa isang paraan na pinakatahimik at pinakanakakatakot. Mabigat ang hangin sa loob ng visiting area. Pilit na nagpapakasaya si Ramon habang naglalagay ng ulam sa plato ng kanyang anak, ngunit ang bawat himaymay ng kanyang nerbiyos ay nakatuon sa bawat kilos ni Ana. Halos hindi ginalaw ni Ana ang pagkain. Tinutusok-tusok lamang niya ang kanin gamit ang tinidor, at ang kanyang tingin ay balisang nakatuon sa pinto ng silid, na para bang may nagmamasid sa kanila. Ana, mahinang tawag ni Ramon. May problema ba? Hindi mo ba masasabi sa itay? Ang kanyang boses ay puno ng pait at pagmamahal ng isang ama. Siya ang pinakamalakas na tao sa mundo, ngunit sa harap ng pagdurusa ng kanyang anak, siya ay isang ordinaryong ama na walang kalaban-laban. Ang mga mata ni Ana ay marahas na nanginig. Ilang beses bumukasara ang kanyang mga labi, ngunit walang salitang lumabas. Sa halip, malalaking butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Umiling siya. Hindi niya masabi. Natatakot siya na sa sandaling sabihin niya ang totoo. Hindi lang siya kundi pati na rin ang kahabag-habag at walang kapangyarihang amang ito sa kanyang harapan ang mapapahamak. Sa kampong ito, ang kapangyarihan ni Major General Reyes ay absoluto. Wala po. Wala po talaga, Tay. Paulit-ulit niyang sinabi sa gitna ng paghikbi. Hindi pa lang po ako sanay sa buhay sundalo. Namimiss ko lang po ang bahay. Okay lang po talaga ako. Hindi na nagtanong pa si Ramon. Inakbayan niya ang anak. Ang katawan nito ay nanginginig na parang isang ibon. Nararamdaman niya, sa ilalim ng uniforme ni Ana, sa kanyang likod at tagiliran na hindi abot ng kanyang haplos, marami pang sugat ang nakatago. Nagngangalit ang kanyang kalooban, ngunit pinigilan niya ito. Ang pagpapakita niya ng galit ngayon ay lalo lamang magpapabalisa sa kanyang anak. Kinuha niya ang ilang lukot na 1,000 pisong papel mula sa kanyang wallet at inilagay sa kamay ni Ana. Pumunta ka sa PX, bumili ka ng masarap kasama ang mga kaibigan mo. Huwag kang magpapatalo, ha, Tay? Alam na alam niya na ito ang perang pinaghirapan ng kanyang ama sa pamumulot ng basura at pagtatrabaho sa construction. Nang matapos ang oras ng pagbisita, bumalik si Ana sa kanilang barracks habang pinupunasan ang mga luha. Nanatiling nakatayo si Ramon sa lugar na iyon, pinagmamasdan ang likod ng kanyang anak hanggang sa tuluyan itong mawala. Walang mababakas na emosyon sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningas sa malalim na kalungkutan at sa isang malamig na liwanag ng isang desisyon. Lumabas siya ng guard post at sumakay sa kanyang lumang truck. Hindi niya agad mapaandar ito. Yumuko siya sa manibela at huminga ng malalim. Ang bansang ito, ang militar na ito, na pinaglingkuran niya sa buong buhay niya. Ngunit hindi niya man lang maprotektahan ang sarili niyang anak. Nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pagkadismaya sa sarili. Bilang si General Ramon de la Cruz, ang Chief of Staff, kaya niyang guluhin ang buong kampo ngayon din, ngunit hindi iyon ang pinakamahusay na paraan. Kung gagawin niya iyon, ang kanyang anak ay mababansagang isang espesyal na sundalo na may backer na Chief of Staff, at tiyak na ihihiwalay siya ng kanyang mga kasamahan sa natitirang panahon niya sa serbisyo. At higit sa lahat, ang mga buntot lang ang mapuputol, ngunit ang tunay na katawan ng katiwalian ay hindi mahuhuli. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya at isang mas perpektong dahilan. Habang abala siya sa kanyang malalim na pag-iisip, may kumatok sa bintana ng passenger side. Tok-tok! Inangat niya ang kanyang ulo. Sa labas ng bintana, isang batang sundalo na may murang mukha ang nakatayo, palingalinga sa paligid. Mukhang kasamahan ni Ana sa barracks. Sino ka? Tanong ni Ramon habang ibinababa ang bintana. Mabilis na nagsalita ang sundalo. Nanginginig sa takot ang boses. Kayo po ba ang tatay ni PFC Ana de la Cruz? Oo. Bakit? Ako po si Marco, kasamahan niya. Lumunok ng laway si Marco at may kinuha mula sa kanyang bulsa, isang maliit na bagay na kasing laki ng kuko, isang USB memory na nakabalot sa manipis na plastic. Pakiusap po. Sir, kailangan niyo itong makita. Naging matalas ang mga mata ni Ramon. Ano ito?
Nasa panganib po si Ana. Nanginginig ang boses ni Marco. Target po siya ng lahat ng opisyal sa kampong ito. Dahil lang po sa pagsasabi ng tama, dahil sa paglaban sa sistema, gabi-gabi po siyang binubugbog at pinapahirapan. Namula ang kanyang mga mata. Masyado po kaming natatakot para gumawa ng anuman pero hindi na po namin kaya. Hindi na po namin kayang mawala si Ana tulad ng nangyari kay June. June, naalala ni Ramon ang pangalang iyon. Ang sundalong naiulat na namatay sa isang aksidente sa training kamakailan. Ano ang laman niyan? Ang totoong mukha ng Alakdan Division. Iniabot ni Marco ang USB sa kamay ni Ramon sa siwang ng bintana. Ito po ang huling bilin ni June. Bago siya mamatay, sinabi niya sa akin na kung may mangyari sa kanya, pakiusap, ipaalam ko ito sa mundo. Naramdaman ni Ramon ang bigat ng maliit ngunit mabigat na katotohanan sa kanyang kamay. Bakit mo ito ibinibigay sa akin? Dahil si Ana po ang huling pag-asa namin. Sabi ni Marco na may luha sa mga mata. At dahil naniniwala po kami na iba kayo sa amin, naniniwala kami na hindi kayo mananahimik tulad namin. Sa sandaling iyon, narinig ang sigaw ng isang opisyal na nagpapatrolya sa di kalayuan. Sino yan? Gulat na yumuko si Marco. Kailangan ko na pong umalis. Pakiusap po, iligtas niyo po si Ana. Pagkasabi nito, nagmamadali siyang nawala sa dilim na parang may humahabol sa kanya. Matagal na nakaupo si Ramon sa kanyang pwesto. Sa kanyang kamay, hawak niya ang maliit na USB na naglalaman ng buhay ng dalawang batang sundalo at ng kapalaran ng kanyang anak. Hindi ito isang simpleng storage device. Ito ang huling hudyat ng saklolo, isang sigaw para sa katotohanan na itinapon palabas mula sa impyernong ito ng mga matatapang na kabataan na isinakripisyo ang kanilang buhay. Hindi na siya nag-alinlangan pa. Pinaandar niya ang kanyang lumang truck. Ang paos na ugong ng makina ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi na parang tibok ng kanyang nagngangalit na puso. Hindi na siya isang ordinaryo at walang magawang ama. Siya ang hari ng mga hayop, isang leong nagngingit-ngit na nakumpirmang nasugatan ang kanyang anak at ngayon ay nakatutok ang mga pangil sa puso ng kaaway. At sa kanyang kamay ngayon, hawak niya ang espada ng katarungan mas makapangyarihan kaysa sa anumang dahilan, mas matalim kaysa sa anumang sandata. Ang oras ng paghuhukom ay dahan-dahan, ngunit tiyak na darating. Ang simula nito ay isang maliit na USB. Ang lumang truck ni Ramon ay tumatakbo sa madilim na highway patungong Maynila. Ang umuugong na sasakyan, ang walang tigil na ingay ng makina. Ngunit wala siyang naririnig. Ang buong atensyon niya ay nakatuon sa malamig at maliit na USB memory sa kanyang magaspang na palad. Ang piraso ng katotohanan na ibinigay sa kanya ni PFC Marco Santos na itinaya ang kanyang buhay. Ang huling pamana ng isang namatay na kasama. Gusto niyang ihinto ang sasakyan ngayon din at tingnan ang laman nito, ngunit kasabay nito, natatakot siya. Sa loob nito ay ang pinakamaruming mukha ng militar, ang organisasyong pinaglingkuran niya sa buong buhay niya at ang totoong kalagayan ng impyernong pinagdadaanan ng kanyang anak. Ang kanyang pagiging ama at ang kanyang pagiging chief of staff ay marahas na nagbabanggaan sa kanyang isipan. Nagpatuloy siya sa pagmamaneho hanggang sa makarating sa isang tahimik na gasoline station sa expressway at ipinarada ang truck sa pinakamadilim na sulok. Pinatay niya ang makina. Sa biglaang katahimikan, narinig niya ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Kinuha niya ang isang itim na maleta mula sa ilalim ng upuan. Sa loob nito ay isang bagay na hindi akma sa isang ordinaryong driver ng truck. Isang military grade, special issue, at secured na laptop. Binuksan niya ang laptop at, gamit ang nanginginig na kamay, isinaksak ang USB sa port. Click! Ang maliit na tunog ng metal ay umalingaw-ngaw na parang pagbubukas ng kahon ni Pandora. Ilang video files ang lumitaw sa screen. Ang mga file name ay pawang mga petsa lamang. Ginalaw niya ang mouse at nag-click sa pinakalumang petsa. Sa sandaling magsimula ang video, nanigas ang buong katawan ni Ramon. Ang lugar sa video ay isang pamilyar na lumang bodega sa kampo. Ang video, na tila kinunan ng isang nakatagong kamera, ay hindi stable at nanginginig. Sa gitna ng screen, isang sundalo ang nakaluhod, at sa paligid niya,
Ilang opisyal ang sama-samang nambubugbog sa kanya. Bog! 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 Ang tunog ng mga bota ng militar na walang awang tumatama sa tagiliran at likod ng sundalo ay malinaw na maririnig mula sa maliit na speaker ng laptop. Oh! Oh! Ang masakit na unggol ng sundalo at sa ibabaw nito, ang tawa ng demonyo. Matigas pa rin ang ulo ng gagong to. Sige pa, tadyakan niyo pa. Ang may-ari ng tawa ay walang iba kundi ang commanding officer ng dibisyon, si Major General Gregorio Reyes. Nakahalukip-kip siya habang pinapanood ang kanyang mga tauhan na tinatrato ang isang tao na parang laruan. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Ramon. Ang mga asul na ugat ay umumbok sa ibabaw ng kanyang kamay. Masyado niyang diniinan ang hawak sa laptop kaya't ang matigas na casing nito ay gumawa ng isang tunog ng pagkabali. Ang mga kalamnan sa kanyang panga ay umigting at ang ugat sa kanyang sentido ay tila sasabog na. Binuksan niya ang susunod na file. Ang setting ngayon ay sa loob ng quarters ng mga opisyal. Si Reyes at ang kanyang mga tauhan ay nagbibilang ng perang kinikil nila mula sa mga sundalo. Mga bungkos ng 1,000 piso ang nakatambak na parang bundok sa mesa. Mababa ang koleksyon natin ngayong buwan, reklamo ni Reyes. Habang nagbibilang, nagiging malambot na ang mga bata, humihina ang disiplina. Sa susunod na buwan, doblehin niyo ang target. Ang hindi makakaabot, siguraduhin niyong hindi na makakatayo. Susunod na file, at isa pa. Habang nagpapatuloy ang mga video, nawala ang lahat ng ekspresyon sa mukha ni Ramon. Ang kanyang mukha ay naging isang malamig na maskara na walang mababasang emosyon tulad ng isang natutulog na bulkan. Ngunit sa ilalim ng maskarang iyon, kumukulo ang lava na kayang sunugin ang buong mundo. Sa mga video, nakatala ang lahat ng uri ng krimen na hindi kayang isipin. Ang pagpapalit ng makina ng mga bagong truck ng militar ng mga luma at halos bulok na makina at pagbebenta ng mga bago sa mga sibilyan. Ang pag-iipit ng mga winter gear na dapat ay para sa mga sundalo at pagbebenta nito sa black market. At kahit ang pagnanakaw mula sa budget ng pagkain ng mga sundalo para pondohan ang kanilang marangyang mga inuman. Hindi sila mga sundalo. Sila ay isang sindikato ng mga kriminal na nakasuot ng uniforme. Nadurog ang puso ni Ramon sa katotohanang ang kanyang anak, si Ana, ay nasa gitna ng mga demonyong ito. At sa wakas, ang huling file. Ang file name ay hindi Petsa, kundi ang pangalang June. Lumunok ng laway si Ramon at nag-click sa file. Nagbukas ang video. Iba ito sa mga nauna. Tila ito ay isang self-camera video na kinunan mismo ni PFC John Pineda gamit ang kanyang cellphone. Ang kanyang mukha ay putla sa takot. Bumubulong siya. Takot na takot ako. May nakita akong hindi dapat makita. Na-record ko ang pagkikita ni Major General Reyes at ng may-ari ng isang defense contractor. Ang pagtanggap niya ng pera kapalit ng pag-apruba sa mga substandard na body armor. Nanginginig ng husto ang kanyang boses. Kung malalabas ang video na ito, hindi ako mabubuhay. Pero hindi ko kayang manahimik. Hindi maaaring mamatay ang mga kasamahan ko sa training dahil sa mga basurang body armor na to. Saglit na naputol ang video at muling nagpatuloy. Ngayon, ito ay isang lihim na kuha sa loob ng opisina ni Reyes. Hawak ni Reyes sa kwelyo si PFC June. Anong nakita mo? Anong kinunan mo? Ha, gago. Wala po akong nakita. Sinungaling. Sinasabi ng mga mata mo ang lahat. Puno ng pagbabanta ang boses ni Reyes. Sige, kung yan ang gusto mo. Abangan mo ang training bukas. Tingnan natin kung ang bago mong body armor ay kayang pigilan ang bala o hindi. Pustahan tayo. Doon nagtapos ang video. Kinabukasan, si PFC June Pineda ay namatay sa isang aksidente sa firing range. Ang lahat ng piraso ay nagkabit-kabit. Hindi ito simpleng kaso ng katiwalian at karahasan. Ito ay malinaw na pagpatay. Tahimik na isinara ni Ramon ang laptop. Clag. Isang maliit na tunog, ngunit ito ang tunog ng martilyo na humahatol ng kamatayan kay Reyes at sa kanyang imperyo. Mainit na luha ang dumaloy mula sa kanyang mga mata. Hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pagsisisi dahil hindi niya naprotektahan
at galit sa kanyang sariling kawalan ng magawa. Nang matuyo ang mga luha ng isang ama, ang pumalit dito ay ang malamig at nakakatakot na galit ng pinuno ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Gusto niyang ibunyag ang kanyang pagkatao ngayon din at wasakin ang kampong ito, ngunit nagtimpi siya. Ang video evidence na ito ay hindi sapat. Ang isang malaking tao tulad ni Reyes ay tiyak na sasabihing peke ang mga video at ang mas malalaking tao sa likod niya ay gagawin ang lahat para protektahan siya. Kapag nangyari iyon, ang buhay ni PFC Marco at ng kanyang anak na si Ana ang lalong malalagay sa panganib. Nagpasya siyang gumawa ng isang mas perpektong bitag, isang bitag na walang sinuman ang makakatakas. Isang bitag kung saan si Reyes mismo ang maglalantad ng lahat ng kanyang kasalanan sa mundo at maglalakad patungo sa pintuan ng impyerno. Kinuha niya hindi ang kanyang lumang cellphone, kundi isang satellite phone mula sa kanyang maleta. Ang teleponong ito ay isang secure na linya na tanging siya at iilan sa kanyang pinagkakatiwalaang mga staff lang ang nakakaalam. Pinindot niya ang isang speed dial number. Pagkatapos ng ilang ring, isang matatag na boses ang sumagot. Yes, sir. G3, AFP, sir. Ang boses ni Ramon ay ganap na nagbago, isang boses ng commander na walang bahid ng emosyon, matigas na parang bakal. Ako, to. Simula ngayon, subaybayan niyo si Major General Gregorio Reyes ng 11th ID at lahat ng konektado sa kanya. Komunikasyon, daloy ng pera, kahit sino ang kasama niyang uminom kagabi, alamin niyo. Pero siguraduhin hindi kayo matutunton. Ito ay isang black op. Isang shadow operation. Yes, sir. Chief of Staff. Pagkatapos ng tawag, muling pinaandar ni Ramon ang track. Hindi siya tumuloy sa Maynila. Mananatili siya, magmamasid ng hindi nagpapakilala, hanggang sa sandaling ilabas ng asong ulol na si Reyes ang kanyang huling pangil laban sa kanyang anak. At kapag dumating ang sandaling iyon, hindi na siya gagalit sa ngalan ng isang ama. Sa ngalan ni General Ramon de la Cruz, Chief of Staff ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, tatawagin niya ang kidlat mula sa langit upang hatulan sila. Ang pinakamadilim na gabi ay nagsisimula pa lamang. Ngunit sa dulo ng dilim na iyon, naghihintay ang isang maningning na liwayway ng katarungan na walang sinuman ang makakapigil. Ang Diyos ng paghihiganti ay naigulong na ang mga dice. Si Major General Reyes ay hindi mapakali. Ilang araw nang may masamang kutob siyang hindi maalis sa kanyang isipan. Pakiramdam niya ay may mga estrangherong matang nagmamasid sa kanya sa loob ng kampo at ang komunikasyon niya sa kanyang mga backer sa labas ay hindi na kasing dali ng dati. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang kinukulong sa isang hindi nakikitang lambat. Ang pinagmulan ng kanyang kaba ay si PFC Ana de la Cruz. Mula nang bumisita ang ama nito, hindi na siya hayagang lumalaban. Ngunit ang kanyang mga mata ay naging mas matatag at mas matalas. Ang mga tinging iyon ay tila alam ang lahat, tumatagos sa pinakamalalim niyang kasalanan. At sa wakas, ang kanyang kaba ay nagkatotoo. Nakatanggap siya ng impormasyon mula sa kanyang mga espiya na ang USB ni June ay maaaring nailabas na. At ang taong may pinakamalaking posibilidad na huling nagmay-ari nito ay si PFC Marco Santos, ang kasamahan ni June na madalas na nakikitang kasama ni Ana. Nabuo ang lahat sa isip ni Reyes. Si Ana, ang babaeng iyon, ay naglalabas ng mga sikreto ng kampo sa pamamagitan ng kanyang ama o sa ibang paraan. Iyon ang kanyang konklusyon. Nagpasya siyang hindi na niya maaaring hayaan ang mapanganib na apoy na ito. Gagamitin niya ang pagkakataong ito para tuluyang durugin si Ana, upang maging isang halimbawa para walang sinumang sundalo ang maglakas loob na labanan siya muli. Gumawa siya ng mga kaso, pagsuway at insubordinasyon sa nakatataas na opisyal, pagtatangkang maglabas ng sikreto ng militar, at pakikipagsabuatan sa kaaway upang maghasik ng kaguluhan sa loob ng kampo. Mga kasong walang basehan, ngunit sa kahariang ito, ang kanyang salita ang batas. Kinabukasan ng umaga, isang malakas na sirena ang umalingaw-ngaw, at ang lahat ng tauhan ng Alakdan Division ay agarang pinapila sa parade ground. Nagtinginan ang mga sundalo na may pag-aalala, hindi alam kung ano ang nangyayari. Sa gitna ng parade ground, umakyat sa isang entablado si Major General Reyes. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa puot. Makinig ang lahat.
Ang kanyang boses ay dumagundong sa buong parade ground. Nandito ako ngayon para hatulan ang isang traidor na dumungis sa karangalan ng ating Alakdan Division. Nagbulungan ang mga sundalo sa salitang traidor. Mga MP, dalhin dito ang salarin na si PFC, Ana de la Cruz. Sa utos ni Reyes, dalawang malalaking MP ang marahas na itinulak sa entablado si Ana na nakaposas na. Tila nanlaban siya at binugbog. May dugo sa gilid ng kanyang bibig at punit-punit ang kanyang uniforme. Ngunit hindi siya lumuhod. Tumayo siya ng tuwid at tinitigan si Reyes nang walang bahid ng takot. Salaring Ana de la Cruz, makinig ka. Nagsimulang basahin ni Reyes ang isang nakahandang hatol. Kinalimutan mo ang iyong tungkulin bilang isang bagong sundalo. Sinuway mo ang utos ng iyong mga nakatataas at nagpakalat ka ng mga walang basehang tsismis para magdulot ng gulo. Dagdag pa rito, nakipagsabuatan ka sa mga tagalabas para ilabas ang mga sikreto ng militar, isang gawaing pagtataksil na hindi mapapatawad. Sinungaling! Sigaw ni Ana. Wala akong ginawang ganyan. Sinabi ko lang ang totoo. Manahimik ka. Sinampal siya ni Reyes. Plak! Wala nang maniniwala sa anumang kasinungalingang lalabas. Sa marumi mong bibig. Ngayon, bilang inyong commanding officer, sa lugar na ito, ituturo ko sa iyo kung gaano kabagsik ang batas militar. May kinuha siya mula sa kanyang baywang, isang itim at mahabang bagay. Nang makita ito, napigil ng lahat ng sundalo ang kanilang hininga. Isang taser, isang nakamamatay na sandata na ginagamit sa pagkontrol ng mga riot. Umungol si Reyes habang binubuksan ang taser. Zzzzt! Zzzzt! Ang mga asul na kislap ay sumabog mula sa dulo nito. Ito ang kabayaran ng pagsuway. Hinawakan ng mga MP ang mga braso ni Ana para hindi siya makagalaw. At sa Alakdan Division na ito, ang salita ko ang batas. Idiniin ni Reyes ang taser sa balikat ni Ana. Ah. Isang sigaw na hindi kapani-paniwala na mula sa tao ang kumawala sa kanyang bibig. Ang buo niyang katawan ay pumilipit na parang pana habang marahas na nangingisay sa sahig. Ang kasuklam-suklam na amoy ng nasusunog na laman ay kumalat sa buong parade ground. Hindi na kinaya ng mga sundalo na tingnan ang malagim na tanawin at yumuko o pumikit. Ang ilan ay mahigpit na ikinuyom ang kanilang mga kamao sa galit, ngunit walang sinuman ang nangahas na kumilos. Nakita nila kung gaano kalagim ang kahihinatnan ng paglaban. Ngumiti si Reyes, nasisiyahan sa takot na nakikita niya sa kanila. Mukhang kulang pa. Lumapit siya kay Ana, na halos mawalan na ng malay, at muling idiniin ang taser, ngayon naman ay sa kanyang tagiliran. Aarg. Hindi na makasigaw si Ana, at bumagsak na lamang, bumubula ang bibig. Ang lahat ng ito ay pinapanood ng isang lalaki mula sa loob ng isang lumang truck sa labas ng bakod, si Ramon. Nakarating siya agad matapos mabalitaan na inaresto ang kanyang anak. At ngayon, sa harap mismo ng kanyang mga mata, ang kanyang kaisa-isang kadugo, ang kanyang anak na mas mahalaga pa sa kanyang buhay, ay tinotorture na parang hayop. At wala siyang magawa. Walang emosyon sa kanyang mukha. Hindi siya umiyak, hindi rin siya nagalit. Ang kanyang mukha ay parang isang malamig na maskarang bato, kung saan lahat ng damdamin ay nawala, ngunit ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga kamay ay sobrang higpit ang kapit sa manibela ng truck, kaya't ang matigas na manibela ay nagsimulang mabasag. Ang mga ugat sa kanyang kamay ay gumagalaw na parang mga ahas. Hindi na niya kaya pang magtimpi. Hindi na niya kailangan pang magtimpi. Si Reyes mismo ang humukay ng sarili niyang libingan. Ginalit niya ang isang natutulog na Diyos. Tahimik na kinuha ni Ramon ang kanyang lumang cellphone mula sa bulsa. At pagkatapos ay matagal niyang pinindot ang speed dial number 1. Isang tensyonadong boses ang narinig sa kabilang linya. Sir, Chief of Staff? Ako to. Ang boses ni Ramon ay nakakagulat na kalmado at tahimik. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon ay ang galit ng isang malakas na bagyo na kayang wasakin ang buong mundo. Tinitigan niya ng malamig na mga mata ang pagdurusa ng kanyang anak at ibinaba ang hatol mula sa impyerno. Ngayon din, isagawa ang Operasyon Kidlat.
Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Operasyon Kidlat. Alam na alam niya kung ano ang ibig sabihin yon. Nagpatuloy ang utos ni Ramon. Ang bawat salita niya ay isang malupit na martilyo na malapit nang bumagsak sa kalangitan ng Alakdan Division. Target, 11th Infantry Division. Simula ngayon, palibutan at i-seal off ang buong kampo. I-deploy ang lahat ng batalyon ng Special Forces Regiment at ang buong Military Police Brigade ng NCR Command. Saglit siyang huminto at idinagdag ang huling salita. Isang salita na siyang pinakamalupit at pinakakahiyahiyang hatol ng kamatayan para kay Reyes. Si Major General Gregorio Reyes. Hanggat hindi siya lumalabas na gumagapang, nakayapak, at hindi suot ang marumi niyang combat boots, walang sinuman, kahit isang langgam, ang papayagang makalabas ng kampong yan. Naputol ang tawag. Sa parade ground, patuloy pa ring umaalingaw-ngaw ang baliw na sigaw ni Reyes. Tumayo ka, traidor na babae. Hindi pa tapos ang paghuhukom, ngunit hindi niya alam. Ang tunay na paghuhukom ay nagsisimula pa lamang. Nasa itaas ng kanyang ulo, isang dambuhalang anino ng kamatayan ang tahimik na bumabalot kapag ang taong nasa pinakamataas na posisyon ay nawalan ng lahat sa pinakamababang lugar. Ang kanyang galit ay mas nakakatakot at mas mapanira kaysa sa anumang natural na kalamidad. Malalaman na ng lahat kung ano ang tunay na batas ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang hangin sa loob ng lumang truck ay mabigat na parang kumukulong putik. Nakasandal si Ramon sa manibela, nakatitig sa maliit na screen ng cellphone. Sa screen, live na ipinapalabas ang impyernong pinagdadaanan ng kanyang anak. Ang maliit na butones sa damit na palihim niyang ibinigay sa anak noong bumisita siya. Hindi ito isang simpleng accessory. Ito ay isang micro-spy cam at listening device na gawa sa pinakabagong teknolohiya ng AFP. Inihanda niya ito bilang huling paraan upang matiyak ang kaligtasan ng kanyang anak sa pinakamasamang sitwasyon. Zazasta! Nanginginig ang imahe sa screen. Mula sa speaker, naririnig ang baliw na sigaw ni Reyes, ang nakakapangilabot na tunog ng taser, at ang desperadong sigaw ng sakit ng kanyang sariling anak. Sa sandaling marinig ang sigaw na iyon, gumuho ang mundo ni Ramon. Pumikit siya. Dress 2. Ang kanyang mukha ay naging maputla na parang bangkay, at sa pagitan ng kanyang mga labi, narinig ang tunog ng nagngangalit niyang mga ngipin. Ang buo niyang katawan ay nanginginig sa hindi mapigilang galit, ang bansang ito na pinaglingkuran niya sa buong buhay niya. Ibinigay niya ang kanyang kabataan at buhay para protektahan ang buhay at ari-arian ng mamamayan. Ngunit ngayon, sa loob ng bansang ito, sa loob ng bakod ng militar, ang kanyang kaisa-isang kadugo, ang huling alaala ng kanyang yumaong asawa, ay nilalapa na parang hayop ng isang asong ulol. Hindi na niya kaya pang magtimpi. Hindi na niya kailangan pang magtimpi. Ang lahat ng lungkot at sakit ng isang ama ay naging malamig at walang awang galit ng pinuno ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Tahimik niyang kinuha ang kanyang tunay na cellphone, ang pulang satellite phone na para lamang sa Chief of Staff. At matagal niyang pinindot ang speed dial number 1. Agad na sumagot ang isang tensyonadong boses sa kabilang linya. Sir! Sa wakas, tumawag po kayo. Ang sumagot sa tawag niya ay ang kanyang pinagkakatiwalaang tao. Ang Deputy Chief of Staff for Operations, si Lieutenant General Miguel Sarmiento. Sa nakalipas na mga araw, inihanda na niya ang lahat ayon sa utos ni Ramon at naghihintay na lamang sa huling hudyat. Ako to. Ang boses ni Ramon ay nakakagulat na kalmado at tahimik. Walang mababakas na anumang emosyon. Tanging isang nakakatakot na katahimikan na parang mata ng isang bagyo na handang lamunin ang lahat. Naririnig mo ba ang sigaw ng anak ko? Si Lieutenant Gen. Sarmiento ay nasa AFP Command Center, pinapanood ang live feed mula sa spycam ni Ramon sa isang dambuhalang screen. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang kamao. Opo, sir. Malinaw na malinaw po. Mabuti. Nagmulat ng mata si Ramon. Ang kanyang mga mata ay hindi na mata ng tao. Ito ay mga mata ng isang galit na Diyos na hahatol at wawasak sa lahat. Tinitigan niya ng malamig na mga mata ang screen kung saan nagdurusa ang kanyang anak at ibinaba ang hatol mula sa impyerno. Ngayon din, isagawa ang protocol
Operasyon Kidlat. Sa isang salitang iyon, nanigas ang hangin sa buong AFP Command Center. Operasyon Kidlat, ang pinakamataas na antas ng Emergency Military Protocol na nagbibigay kapangyarihan sa Chief of Staff sa panahon ng pambansang krisis. Napakilusin ang lahat ng unit ng sandatahang lakas na nilalampasan ang lahat ng chain of command. Isang protocol na halos isang alamat na lumalabas lamang sa mga wargame scenario sa nakalipas na mga dekada. Lumunok ng laway si Lieutenant Jen. Sarmiento. Masusunod, sir. Ano po ang target? Sunod-sunod na bumagsak ang mga utos mula sa bibig ni Ramon. Ang bawat salita niya ay isang malupit na martilyo na malapit nang bumagsak sa kalangitan ng Alakdan Division. Target, 11th Infantry Division. Simula ngayon, palibutan at i-seal off ang buong kampo. I-deploy ang lahat ng batalyon ng Special Forces Regiment at ang buong Military Police Brigade ng NCR Command. Ang kanyang utos ay higit pa sa inaasahan. Para supilin ang isang dibisyon, pinapakilos niya ang isang puwersang kasing laki ng isang buong corps. Ito ay hindi na isang pagsupil sa rebelyon, kundi isang operasyon ng paglipol. Sir, hindi po ba? Hindi na natapos ni Lieutenant Jen. Sarmiento ang kanyang sasabihin. Pinutol siya ni Ramon. Saglit siyang huminto. At idinagdag ang huling salita. Isang salita na siyang pinakamalupit at pinakakahiyahiyang hatol ng kamatayan para kay Reyes. Si Major General Gregorio Reyes. Ang kanyang boses ay may lamig ng impyerno, hanggat hindi siya lumalabas na gumagapang, nakayapak, at hindi suot ang marumi niyang combat boots. Walang sinuman, kahit isang langgam, ang papayagang makalabas ng kampong yan. Masusunod po ang utos. Sagot ni Lieutenant Ingen. Sarmiento ng may determinasyon. Naputol ang tawag. Agad na pumasok sa state of war ang AFP Command Center. 12 ng mga opisyal ang nagsimulang kumilos nang may perpektong koordinasyon. I-connect sa Commanding General ng SOCOM. Ay handa ang buong Special Forces Regiment for immediate deployment. Sabihan ng NCR-COM MP Brigade Commander. I-blockade ang lahat ng daan patungong 11th ID. Humingi ng suporta sa Air Force. I-scramble ang mga surveillance assets. I-jam ang lahat ng komunikasyon sa airspace ng 11th ID. Ang pinakamalalakas at pinakalihim na unit ng sandatahang lakas ng Pilipinas ay sabay-sabay na nagising sa utos ng isang tao. Sa mga base ng Special Forces, mga sundalong naka-full battle gear ang nagsimulang sumakay sa mga Black Hawk helicopter. Sa mga base ng MP sa Maynila, mga dambuhalang armored vehicle ang umuungol habang papalabas. Isang dambuhalang bagyo ang nagmumulat ng kanyang mga mata. Hindi pa alam ni Reyes na ang kanyang ginalaw ay hindi isang ordinaryong ama ng isang recruit, kundi ang Diyos na nasa tuktok ng militar ng bansang ito. Nasa gitna pa rin siya ng parade ground, lasing sa kanyang maliit na kaharian, naglalaro ng isang baliw na diktador. Tumayo ka, traidor na babae. Hindi pa tapos ang paghuhukom. Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa kawalan, ngunit hindi niya alam. Ang tunay na paghuhukom ay nagsisimula pa lamang. Nasa itaas ng kanyang ulo, isang dambuhalang anino ng kamatayan ang tahimik at hindi maiiwasang bumabalot. Kapag ang taong nasa pinakamataas na posisyon ay nawalan ng lahat sa pinakamababang lugar, ang kanyang galit ay mas nakakatakot at mas mapanira kaysa sa anumang natural na kalamidad. Malalaman na ng lahat kung ano ang tunay na batas ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang kalangitan sa Alakdan Division ay kakaibang tahimik. Sinipasipa ni Reyes ang walang malay na si Ana, lasing sa tagumpay. Nakita niyang ganap nang bumagsak ang batang leon na nangahas lumaban sa kanyang absolutong kapangyarihan at isang nasisiyahang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dalhin yan! Ikulong sa Bartolina! Huwag pakainin hanggang sa gumapang siya sa paanan ko at magmakaawa. Sa sandaling ibigay niya ang kanyang huling utos. Dugdug-dugdug-dug. Isang mababa at nakakatakot na ugong ang nagsimulang marinig mula sa malayo na tila yumayanig sa lupa. Mahina sa simula, ngunit mabilis itong lumakas nang hindi mapigilan. Ito ay parang kulog o isang babala ng isang malakas na lindol. Ano? Anong ingay yon? Sumimangot si Reyes at tumingala sa langit. Lahat ng sundalo sa parade ground ay balisang lumingalinga. Sa wakas, nagpakita sila,
Mula sa likod ng mga bundok na nakapalibot sa kampo, mga itim na tuldok ang nagsimulang lumitaw, tinatakpan ang kalangitan na parang isang dambuhalang kuyog ng mga balang. 1, 2, 10, 20, 30, at hindi na mabilang. Mga UH-60 Black Hawk, mga CH-47 Chinook. Ang lahat ng helicopter ng Philippine Air Force at Army Aviation ay dumarating sa himpapawid ng Alacdan Division na parang katapusan na ng mundo. Ano yan? May training ba? Bakit walang abiso? Sigaw ni Reyes sa kanyang operations officer. Tawagan ang higher headquarters. Alamin kung anong nangyayari. Ngunit ang mukha ng operations officer ay putlang-putla na. Sir, walang signal. Lahat ng komunikasyon ay putol. Wala tayong paraan para makontak ang labas. Boom! Sa sandaling iyon, isang malakas na pagsabog ang sabay-sabay na yumanig sa pangunahing tarangkahan, sa likurang gate, at sa lahat ng outpost. Ang mga bakal na tarangkahan ay gumuho na parang papel. At mga K-808 wheeled armored vehicle na pinangungunahan ng mga military police ay bumuhos sa loob ng kampo, nag-iiwan ng alikabok. Walang pag-aalinlangan nilang sinakop ang lahat ng mahahalagang pasilidad at kalsada at pinasuko ang sinumang lumaban. Mula sa kalangitan, mga miyembro ng Special Forces na nakaitim na balaklava ang bumaba mula sa mga Black Hawk at perpektong sinakop ang command center at armory ng kampo. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang Alacdan Division ay naging isang dambuhalang bakal na kulungan, ganap na nakahiwalay sa labas ng mundo. Rebelyon? Kudeta? O digmaan? Puno ng kalituhan ang kanyang isipan. Sa buong buhay niya sa militar, hindi pa siya nakakita ng ganito kalakas at isang panig na puwersa para itong pagbaba ng hukbo ng mga Diyos. Sino? Sinong baliw ang may gawa nito? Habang bumubulong siya sa takot, isang hindi kapani-paniwalang tanawin ang kanyang nakita. Mula sa wasak na tarangkahan, sa likod ng lahat ng armored vehicle at armadong sundalo, isang luma at kalawanging isang ton truck ang dahan-dahang pumapasok sa parade ground na parang isang emperador sa kanyang parada ng tagumpay. Dagdagdag. Ang paos na tunog ng makina ng hamak na truck ay may kakaibang bigat na tila nilalamon ang lahat ng ingay sa paligid. Lahat ng miyembro ng Special Forces at mga MP ay sabay-sabay na tumayo ng tuwid sa dinadaanan ng lumang truck at sumaludo ng may pinakamataas na paggalang. Huminto ang truck sa gitna ng parade ground, sa mismong harapan ni Reyes. Screech! Bumukas ang pinto ng driver's seat. At isang lalaki ang bumaba. Ang gusgusing lalaking nakasuot ng damit pantrabaho, ang mahirap at matandang ama na kanyang ininsulto at minata sa guard post ilang araw na ang nakalipas. Si Ramon de la Cruz. Saglit na hindi makapaniwala si Reyes sa kanyang nakikita. Paano? Paano nakarating dito ang matandang yan? Ngunit sa sumunod na sandali, hindi na siya makahinga. Si Ramon ay hindi na nakasuot ng gusgusing damit pantrabaho. Sa kanyang mga balikat, 4 na bituin na diamante ang nagniningning na parang mga bituin sa kalangitan, ang simbolo ng absolutong kapangyarihan na para lamang sa isang tao sa 150,000 kataong sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang ranggo ng isang general, ang Chief of Staff. Nakasandal siya sa pinto ng lumang truck, tahimik na nakatingin kay Reyes. Ang kanyang mga mata ay hindi na mata ng isang amang nag-aalala para sa kanyang anak. Ito ay mga mata ng isang hari, isang Diyos ng digmaan na dumating upang hatulan ang isang hangal na hayop na pumasok sa kanyang teritoryo at ginalaw ang kanyang anak. Chief of Staff, isang halos hindi marinig na boses na parang pinipiga, ang lumabas sa bibig ni Reyes. Nagsimulang manginig ang kanyang mga binti na parang dahon. Hindi siya sinagot ni Ramon. Dahan-dahan, napakabagal. Lumakad siya patungo sa kinaroroonan ng kanyang anak na si Ana. Sa bawat hakbang niya, tila ang langit at lupa ay nagbibigay daan para sa kanya. Ang pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas. Ngunit ngayon, ang kanyang mga hakbang ay mga hakbang lamang ng isang ordinaryong ama na papalapit sa kanyang nasugatang anak. Dumating siya sa harap ng kanyang anak, inalis niya ang kanyang field jacket na may 4 na nagniningning na bituin sa balikat at tahimik. Napakabanayad.
ipinatong ito sa katawan ng kanyang walang malay na anak. Ang init ng isang ama ay bumalot sa nanlalamig na katawan ng kanyang anak. At pagkatapos tumayo siya. Lumingon siya. Ang kanyang mga mata ay sa wakas ay tumuon kay Reyes, na ngayon ay nakaupo na sa sahig at nanginginig. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Reyes. Ang kanyang impyerno ay nagsisimula pa lamang, na isang paghuhukom na mas malala pa sa kamatayan, mas kahiya-hiya, ang naghihintay sa kanya. Tila ganap na huminto ang oras sa parade ground. Sa kalangitan, ang ingay mula sa dose-dosenang helicopter ay bumabalot sa mundo, ngunit sa lupa, walang maririnig na anumang tunog. Daan-daan, libu-libong sundalo ang nakatulala lamang sa hindi kapani-paniwalang tanawin sa kanilang harapan, na tila nakalimutan kung paano huminga. Isang luma at kalawanging truck, at sa harap nito, nakatayo ang buhay na alamat ng sandatahang lakas ng Pilipinas, si General Ramon de la Cruz. Si Reyes ay nakaupo sa sahig, hindi man lang makatingin. Sa kanyang paningin, tanging ang maalikabok na combat boots at ang tuwid na pantalon ng uniforme ng general ang nakikita niya. Hindi niya magawang tingnan ang mukha ng Diyos na nasa kanyang harapan. Ang kanyang isipan ay tumatangging tanggapin ang lahat ng nangyayari. Ang matandang lalaki na tinrato niyang parang basura ilang araw lang ang nakalipas ay ang Chief of Staff, ang pinuno ng buong militar. Sir. Chief of Staff. Sir. Isang boses na halos kasing hina ng isang lamok ang lumabas sa kanyang bibig. Ang buo niyang katawan ay nanginginig nang hindi mapigilan. Matapos takpan ng kanyang field jacket ang walang malay na anak, dahan-dahang lumingon si Ramon, ang malambot na kalungkutan na makikita sa kanyang mukha habang tinitingnan ang anak ay biglang naglaho. Ngayon, ang kanyang mukha ay mayroon na lamang malamig at nakakatakot na galit na tila naglalaman ng lahat ng lamig ng impyerno. Ang tunog ng kanyang sapatos ay umalingaw-ngaw sa tahimik na parade ground na parang tiktak ng isang orasan na nagbabadya ng isang pagbitay regular at walang awa. Huminto siya sa mismong harap ni Reyes, na nakayuko at nanginginig sa kanyang paanan. Matagal niya itong tinitigan nang walang imik. Ang katahimikang iyon ay mas mabigat at mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw o paninisi. Pakiramdam ni Reyes ay dinadaganan siya ng isang dambuhalang bundok at hindi siya makahinga. Sa wakas, nagsalita si Ramon. Ang kanyang boses ay nakakagulat na kalmado at mababa, ngunit ang bawat salita ay naging matalim na piraso ng yelo na tumutusok sa puso ni Reyes. Major General Gregorio Reyes. Tinawag niya ang ranggo at pangalan nito. Itaas mo ang ulo mo. Dahan-dahang, na parang isang manikang may sirang leeg, itinaas ni Reyes ang kanyang ulo. At sa wakas, hinarap niya ito. Ang mukha ng isang galit na Diyos na dumating upang hatulan siya sa lahat ng kanyang kasalanan. Ang kanyang mga mata ay hindi mata ng tao. Ito ay mga mata ng isang absolutong nilalang na nakikita ang lahat, naaalala ang lahat, at hindi nagpapatawad. Sinabi mo, nagpatuloy ang boses ni Ramon. Sa Alakdan Division na ito, ang salita mo ang batas. Sa mga salitang iyon, napakislot ang katawan ni Reyes. Ang mayabang na mga salitang binitawan niya ay ngayon ay isang patalim na nakatutok sa kanyang leeg. Mabuti. Isang malamig na ngiti na parang yelo ang sumilay sa mga labi ni Ramon. Kung gayon, pakinggan mo ngayon ang aking batas. Hindi na siya nagsalita kay Reyes. Ikiniling niya ang kanyang ulo sa kanyang Deputy Chief of Staff for Operations, si Lieutenant Jen Sarmiento, na nasa likuran niya. Agad na binunot ni Sarmiento ang kanyang pistola at nagpaputok ng isang beses sa himpapawid. Bang! Ang matinis na putok ay nagpatahimik sa lahat ng ingay sa parade ground. Muling natuon ang pansin ng lahat ng sundalo kay Ramon. Kinuha ni Ramon ang megaphone mula sa isang MP at sa kanyang tunay na boses, ibinigay niya ang kanyang unang utos sa lahat ng sundalo ng Alakdan Division. Alam kong alam ninyo kung sino ang inyong commander na si Major General Gregorio Reyes at kung ano ang kanyang ginawa. Ang kanyang boses ay parang kulog. Ako si General Ramon de la Cruz, ang Chief of Staff ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Sa kanyang deklarasyon, lahat ng sundalo sa parade ground ay hindi sinasadyang tumayo ng tuwid sa gulat at pagkamangha.
Nandito ako ngayon para hatulan ang mga traidor na dumungi sa karangalan ng pagiging sundalo at nagpahirap sa kanilang mga kasama at para itayo muli ang nawasak na disiplina ng Alakdan Division. Sinipa niya ng bahagya si Reyes na nakahandusay sa sahig. Ang lahat ng kapangyarihan ni Major General Gregorio Reyes bilang commanding officer ng 11th Infantry Division ay binabawi ko na. Epektibo ngayon din at siya ay inaaresto ko sa salang pang-aabuso sa kapangyarihan, pagpapahirap, murder, at insubordinasyon na katumbas ng rebelyon. Bago pa man matapos ang kanyang hatol, dumating ang mga armadong MP at marahas na hinawakan si Reyes sa magkabilang braso. Hindi. Hindi ito pwede. Kahit chief of staff ka pa, hindi mo pwedeng basta-basta na lang. Sumisigaw pa rin si Reyes. Ngunit ang dalawang bituin sa kanyang balikat ay walang awang tinanggal ng isang MP. Isang malamig na posas ang ikinabit sa kanyang mga pulso. Ang parehong kahihiyan na ginawa niya sa kanyang anak, ang parehong parusa na ipinataw niya sa iba, ay ngayon ay siya mismo ang dumaranas sa harap ng lahat ng kanyang mga tauhan. Pamamaraan? Nginisiyan siya ni Ramon. Nang idiniin mo ang taser sa anak ko, inisip mo ba ang pamamaraan? Nang paratangan mo ang isang inosenteng sundalo bilang traidor, nasaan ang pamamaraan mo? Ang kanyang boses ay lalong lumalakas sa galit. Ang batas militar ay hindi ginawa para tapakan at pagsamantalahan ang mga walang kalaban-laban na sundalo. Ito ay umiiral para protektahan ang karangalan at buhay ng ating mga sundalo na nagsasakripisyo para sa bayan mula mismo sa mga basurang tulad mo. Hinarangan niya ang dinadaanan ni Reyes. At sa kanyang tainga, bumulong siya ng isang bagay na siya lamang ang makakarinig, isang huling salita na parang bulong mula sa impyerno. At isa pa, ang bawat sugat na iniwan mo sa katawan ng anak ko, at ang bawat kahihiyang idinulot mo sa akin, ay sisingilin ko sa iyo ng dahan-dahan at patas, sa ngalan ng isang ama, hiwalay pa sa hatol ng batas. Ang kanyang mga mata ay nangangako. Ang impyerno ni Reyes ay ngayon pa lamang tunay na magsisimula. Hindi na siya muling tiningnan ni Ramon. Inutusan niya ang mga mediko na dalhin ang kanyang anak sa Luna Medical Center sa pinakaligtas at pinakamabilis na paraan. At pagkatapos, lumingon siya para sa susunod na yugto ng hindi pa tapos na paghuhukom. Sa kanyang kamay, hawak niya ang maliit na USB na naglalaman ng lahat ng katotohanan, oras na para ilantad ang lahat ng kasinungalingan sa buong mundo. Sa parade ground kung saan kinaladkad si Reyes ng mga MP, isang mabigat na katahimikan at isang hindi maipaliwanag na pag-asa ang namayani. Hindi pa rin lubos na nauunawaan ng mga sundalo ang sitwasyon, ngunit isang bagay ang sigurado, ang impyernong panahon sa Alakdan Division ay malapit ng magwakas. Pinanood ni Ramon ang helicopter na naglalaman ng kanyang anak hanggang sa tuluyan itong mawala sa kalangitan. Ang bahid ng lungkot at pag-aalala ng isang ama sa kanyang mga mata ay agad na napalitan ng malamig na determinasyon ng isang pinuno ng militar. Iniabot niya ang maliit na USB sa kanyang kamay kay Lieutenant Gen. Sarmiento. Handa na ba? Opo, sir. Handa. Na po ang lahat. Sa hudyat ni Sarmiento, ang mga combat engineer ay nagsimulang kumilos. Nagtayo sila ng isang dambuhalang portable LED screen sa gitna ng parade ground kung saan dating nakatayo ang entablado. Sa loob lamang ng ilang minuto, isang malaking screen na parang sa isang sinehan ang itinayo na makikita ng lahat ng sundalo. Nagbulungan ang mga sundalo. Walang nakakaalam kung bakit nagpatayo ang chief of staff ng isang malaking screen sa gitna ng isang krisis. Ang ilang mga opisyal na alipores ni Reyes na hindi pa naaaresto at nakahalo sa mga sundalo ay nagtinginan ng may kaba. Sa wakas, natapos ang pag-set up at bumukas ang screen na may ingay ng static. Muling kinuha ni Ramon ang megaphone. Ang kanyang boses ay umalingaw sa buong parade ground. Alam ko, dahan-dahan siyang nagsalita, na marami sa inyo, sa loob ng maraming taon, ay nagdusa sa ilalim ng hindi makatarungang karahasan at pagsasamantala. At sa impyernong iyon, alam ko kung gaano kahirap ang sumigaw para sa katarungan at kung gaano kadali ang manahimik. Hindi ako nandito para sisihin kayo. Ang kanyang boses ay hindi puno ng galit, kundi ng malalim na pangunawa at kalungkutan.
Nandito ako para ipakita sa inyo mismo, gamit ang inyong mga mata, kung bakit kayo napilitang manahimik. Upang ipakita kung gaano kasuklam-suklam at kabulok na halimaw ang inyong commander, ang taong pinag-alayan ninyo ng katapatan. At kung paano tinakpan ng halimaw na iyon ang inyong mga mata at tainga at pinag-away-away kayo. Tumingin siya kay Letena, Jen, Sarmiento at tumango. I-play. Sa mga salitang iyon, nagsimulang mag-play ang video sa dambuhalang screen. Ang kahon ni Pandora na itinala ni PFC Jun Pineda, na isinakripisyo ang kanyang buhay, ay sa wakas ay nabuksan na para sa mundo. Nagsimula ang video sa isang pamilyar na lumang bodega. Sa screen, walang dahilan na sinasampal ni Major General Reyes ang isang batang sundalo. Nang marinig ang tunog ng sampal mula sa mga speaker, umalingaw-ngaw ang mga buntong hininga sa buong parade ground. Ito ay isang pamilyar na karahasan na halos araw-araw nilang nasasaksihan o nararanasan. Sumunod na video. Si Reyes at ang kanyang mga tauhan ay nagbibilang ng perang kinikil nila mula sa mga sundalo habang nagtatawanan. Sa susunod na buwan, doblehin nyo ang target. Ang hindi makakaabot, siguraduhin yung hindi na makakatayo. Umalingaw-ngaw ang mayabang na boses ni Reyes at mahigpit na ikinuyom ng mga sundalo ang kanilang mga kamao. Ang pakiramdam ng pagtataksil na ang kanilang kakarampot na sahod ay napupunta lamang sa inuman ng mga ito ay hindi matagalan. Nagpatuloy ang mga video, ang pagpapalit ng mga bagong makina ng truck ng mga luma, ang pagbebenta ng kanilang mga gamit panlamig sa black market, at kahit ang pagnanakaw sa kanilang pagkain para sa kanilang marangyang mga party. Ang lahat ng kanilang krimen ay isa-isang inilantad sa harap ng lahat ng sundalo. Ang katahimikan sa parade ground ay unti-unting napalitan ng bulungan ng galit. Mga hayop sila. Sa mga ganyang tao tayo naglingkod. Mga mura at sigaw ng galit ang nagsimulang marinig mula sa iba't ibang direksyon. At sa wakas, ang huling video, ang self-camera video ni PFC Jun Pineda, na may takot sa mukha habang iniiwan ang kanyang huling habilin. Takot na takot ako. Na-record ko si Major General Reyes na tumatanggap ng pera kapalit ng mga substandard na body armor. Nang marinig ang nanginginig na boses ni Jun, muling bumalot ang nakabibinging katahimikan sa parade ground. Sumunod ang eksena kung saan hawak ni Reyes sa kwelyo si Jun at pinagbabantaan ito. Abangan mo. Ang training bukas. Tingnan natin kung ang bago mong body armor ay kayang pigilan ang bala o hindi. Sa sandaling iyon, nakumpirma ng lahat ng sundalo, gamit ang kanilang sariling mga mata, na ang pagkamatay ni Jun ay hindi isang aksidente. Nagtapos ang video at naging itim ang screen. Ngunit ang apoy sa parade ground ay nagsisimula pa lamang magliyab. Sa mga mata ng libu-libong sundalo, nag-aalab ang apoy ng galit. Niloko sila, hindi nila alam na ang kanilang kasama ay pinatay ng mga kasuklam-suklam na halimaw na ito. Muling kinuha ni Ramon ang megaphone. Ang kanyang boses ngayon ay parang gasolinang bumubuhos sa kanilang galit. Nakita niyo ba? Ito ang tunay na mukha ng taong pinag-alayan ninyo ng katapatan. Ito ang dahilan kung bakit kayo napilitang manahimik. Hindi kayo duwag. Kayo ay mga bihag lamang ng mga demonyong nakauniforme. Itinuro niya ang mga pangunahing kasabwat ni Reyes na nakaluhod sa isang sulok. Ayan ang mga linta na sumipsip sa inyong dugo. Sila ang mga pumatay sa kasamahan ninyo. Mga MP, arestuhin ang mga traidor na yan. Sa kanyang utos, dumating ang mga MP at sinimulang arestuhin ang mga natitirang tiwaling opisyal. Click! Click! Ang tunog ng mga posas ay umalingaw-ngaw. Ngunit hindi doon nagtapos ang paghuhukom ni Ramon. Alam niya, hindi dapat hayaang mamatay ang malaking alon ng galit na ito. Kailangang gawin itong enerhiya para baguhin ang bulok na militar mula sa ugat, at ang simula ay dito mismo, sa pamamagitan ng pagbibigay daan sa mga sundalo na itayo ang katarungan gamit ang kanilang sariling mga kamay. Ang kanyang tunay na paghuhukom ay magsisimula pa lamang. Handa na siyang itanong ang huling katanungan sa lahat ng sundalo sa parade ground. Isang tanong na magiging pinakamahalaga at pinakadakilang tanong na muling magtatayo sa bumagsak na Alakdan Division. Matapos ang pagpapalabas ng video, ang parade ground ng Alakdan Division ay naging isang dambuhalang pugon ng galit. Sa mga mata ng mga sundalo,
Nag-aalab ang pinaghalong pagtataksil, kalungkutan, at pinigilang puot. Nanginginig sila sa katotohanang naglingkod sila sa isang halimaw. Si Reyes, na hawak ng mga MP at nakaluhod sa isang sulok, ay nagsimulang tumawa na parang baliw. Ha ha ha! So, ano ngayon? Sigaw niya, nawala na sa katinuan. Oo, ako nga, ako ang gumawa ng lahat ng yan. Pero may ebidensya ba kayo? Sa tingin nyo, mahahatulan nyo ako sa ilang luma at bulok na video lang. Tumingin siya kay Ramon ng may puot. Ramon de la Cruz, porket chief of staff ka, sino ka sa tingin mo? Dahil lang sa anak mong babae. Gagalawin mo ako? Sige, tingnan natin. Sa tingin mo ba, ang imperyong binuo ko sa loob ng dekada ay guguho dahil lang sa ilang video? Nagtitiwala siya sa kanyang mga backer. Naniniwala siyang ang mga politiko at matataas na opisyal ng militar na tumanggap ng kanyang pera ay ililigtas siya. Plano niyang gawing isang political conspiracy ang lahat. Peke lahat yan, isang patibong na ginawa nila para paalisin ako. Sa sandaling umalingaw-ngaw ang kanyang baliw na sigaw, dug-dug-dug, nagsimula muling umugong ang kalangitan. Iba sa mga attack helicopter kanina, isang mas malaki at mas stable na helicopter ang papalapit. Sa gilid nito, malinaw na nakasulat ang AFP-DOJ Special Joint Investigation Task Force. Lumapag ang helicopter sa gitna ng parade ground, sa harap mismo ni Ramon. Bumukas ang pinto, at ang mga bumaba ay hindi mga armadong sundalo. Sila ay mga military prosecutor at forensic accountant na nakasibilyan, may matatalas na tingin. Dala-dala nila ang mga mabibigat na kahon ng dokumento na may selyo ng confidential. Ang pinuno ng team ay lumapit kay Ramon at sumaludo. Sir, ayon po sa utos ninyo, handa na po ang lahat. Muling kinuha ni Ramon ang mikropono. Tiningnan niya si Reyes na parang isang kaawa-awang insekto at walang awang winasak ang kanyang huling pag-asa. Major General Gregorio Reyes. Ang boses ni Ramon ay malamig na parang bakal. Nagtatanong ka kung may ebidensya? Ikinagagalak kong ipaalam sa iyo. Itinuro niya ang mga kahon ng dokumento. Na simula ngayon, lahat ng mga secret account mo sa Switzerland at sa Cayman Islands ay frozen na. Sa mga salitang iyon, nawala ang ngiti sa mukha ni Reyes. Hindi tumigil si Ramon, at ang iyong money laundering network na pinatakbo mo sa loob ng 10 taon gamit ang 12-dosenang shell companies ay winasak na rin 5 minuto na ang nakalipas ng isang joint task force ng Pilipinas, Amerika, at Switzerland. Ang laman ng mga kahon na ito ay ang tunog ng pagguho ng iyong imperyo. Pakinggan mong mabuti. Ang mga mata ni Reyes ay nanlaki sa takot. Ang kanyang huling sandalan, ang kapangyarihan ng pera na kanyang pinagtiwalaan, ay naglaho na parang bula sa kanyang harapan. Wala nang natira sa kanya. Hindi maaari. Isang walang pag-asang ungol ang lumabas sa kanyang bibig. Ngunit hindi iyon ang tunay na paghuhukom ni Ramon. Naghahanda siya ng isang mas malalim at mas nakakatakot na paghuhukom higit pa sa batas. Humarap siya sa libu-libong sundalo sa parade ground. Ang kanyang boses ngayon ay parang kulog sa lahat ng sundalo ng Alakdan Division. Sa loob ng maraming taon, pinilit kayong manahimik. Kinailangan ninyong pumikit sa harap ng inhustisya at talikuran ang pagdurusa ng inyong mga kasama. At ano ang naging kabayaran ng katahimikang iyon? Ang walang katarungang pagkamatay ng ating kasamang si PFC June Pineda. Ngunit ngayon, tapos na ang panahon ng pananahimik. Umungol siya ng buong lakas. Oras na para marinig ang inyong mga boses. Oras na para ipakita ang inyong galit. Ngayon, sa lugar na ito, lahat ng sundalo na binugbog o pinagsamantalahan ni Reyes at ng kanyang mga alipores, humakbang pasulong. Ito ay isang malaking sugal. Kung walang sinumang sundalo ang lalabas dahil sa takot, ang lahat ng ito ay magiging isang personal na paghihiganti lamang ng Chief of Staff. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa parade ground. Libu-libong sundalo ang nag-aalinlangan, nagtitinginan sa isa't isa. Ang takot na naipon sa kanila sa loob ng maraming taon ay pumipigil sa kanilang mga paa. Ang ilang segundo ay parang minuto. Nang isang maliit na ngisi ang muling sumilay sa labi ni Reyes. Sa sandaling iyon, sa pinakaunang hanay, isang tao na inaalalayan ng mga mediko.
Isang babaeng recruit na puno ng sugat ngunit may mga matang hindi kailanman sumuko. Ang anak ni Ramon, si Ana. Sa kabila ng nanginginig na mga binti, humakbang siya pasulong, isang maliit at mahinang hakbang. Ngunit ang isang hakbang na iyon ang unang bitak na gumuho sa isang dambuhalang dam ng yelo. Mula sa matapang na hakbang ni Ana, isa, dalawa, ang kanyang mga kasamahan ay nagsimulang lumabas. Ang kanilang kilos ay kumalat na parang apoy. 10, 12 dosenang, 100, hanggang sa wakas. Whoosh! Libu-libong sundalo na parang nag-usap ay sabay-sabay na humakbang pasulong. THU, ang tunog ng libu-libong combat boots na sabay-sabay na tumama sa lupa. Hindi ito isang simpleng tunog ng hakbang. Ito ang dambuhalang sigaw ng mga pinatahimik na hindi na muling mananahimik. Ito ang pagsugod ng isang buhay na alon ng tao laban sa tiwaling kapangyarihan. Nawalan ng ulirat si Reyes habang pinapanood ang tanawin sa kanyang harapan. Ang libu-libong sundalo na tinrato niyang parang mga insekto at tinapakan ay ngayon ay isang dambuhalang pader ng paghuhukom na bumabalot sa kanya. Sa kanyang mga mata, hindi na mga sundalo ang kanyang nakikita. Sila ay ang libu-libong kaluluwa ni PFC June Pineda na humihingi ng hustisya. Ah, ah. Sa wakas, tuluyan siyang bumagsak. Tinakpan niya ang kanyang mga tainga at nagsimulang sumigaw at magpagulong-gulong sa sahig na parang baliw. Ang kanyang imperyo, sa ganoong paraan, ay ganap at kaawa-awang nagwakas sa ilalim ng tunog ng mga hakbang ng mga sundalong kanyang hinamak. Pinanood ni Ramon ang tanawin nang may nag-iinit na mga mata. Nakita niya ang tunay na lakas ng Pilipinas na kanyang pinangakong proprotektahan. Wala ito sa apat na bituin ng isang general, kundi sa walang pangalang katapangan ng isang batang sundalo na handang humakbang pasulong sa harap ng inhustisya. Ibinigay niya ang kanyang huling utos sa pinuno ng mga MP. Dalhin na ang traidor na yan at lahat ng kanyang mga alipores. Lumapit ang mga MP kay Reyes na wala na sa sarili at sa kanyang mga nanginginig na kasabwat at pinusasan sila. Tahimik na pinanood ng libu-libong sundalo sa parade ground ang eksena. Sa kanilang mga mata, wala nang takot, kundi ang mainit na pagmamalaki na sila mismo ang nagtayo ng katarungan. Ang pinakamahabang araw ay nagtatapos na. At sa kalangitan ng Alakdan Division, isang bagong umaga ang sumisikat. Sa lugar na dinaanan ng kidlat, isang bagong umaga ang sumikat sa Alakdan Division. Ang imperyo ni Reyes at ng kanyang katiwalian ay ganap na gumuho sa loob ng isang gabi. Itinuring ng court-martial ang kaso bilang pinakamatinding gawaing pagtataksil na yumanig sa seguridad ng bansa. Ang pangunahing salarin na si Reyes at ang kanyang mga kasabwat ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo at 12-dosenang mga opisyal na nakipagsabuatan o nanahimik ay tinanggalan ng uniforme at ipinadala sa malamig na selda. Naglabas ng espesyal na utos si General Ramon de la Cruz na ang daan-daang milyong pisong nakumpiska mula sa mga secret account ni Reyes ay dapat gamitin para sa kapakanan ng Alakdan Division. Ang perang iyon, na naipon mula sa dugo at pawis ng mga sundalo, ay nararapat lamang na ibalik sa mga tunay na may-ari nito. Ang mga luma at mapanganib na kagamitan sa training ay pinalitan ng mga bago. Ang mga barracks na may butas sa bubong ay ginawang kasing komportable ng isang hotel at ang mahinang kalidad ng pagkain ay pinalitan ng masustansya at masasarap na ulam. At higit sa lahat, itinatag ang isang komite para sa reforma sa kultura ng mga sundalo upang protektahan ang kanilang mga karapatan at pakinggan ang kanilang mga boses. Sa loob lamang ng ilang buwan, ang Alakdan Division ay muling isinilang bilang isa sa pinaka-transparent at pinakamagandang lugar para maglingkod sa hukbong katihan ng Pilipinas. Pagkalipas ng ilang buwan, idinaos ang seremonya para sa bagong commanding officer ng Alakdan Division. Ang bagong commander ay personal na pinili ni General de la Cruz, isang opisyal na kilala sa kanyang katapatan at integridad. Sa kanyang talumpati, isang bagay lang ang kanyang ipinangako. Bago ako maging inyong commander, ipinapangako kong magiging kasama ninyo muna ako. Titiyakin kong wala ng sundalo sa Alakdan Division na muling luluha dahil sa inhustisya. Ang kanyang taos-pusong talumpati ay sinuklian ng masigabong palakpakan mula sa mga sundalo. At sa hanay ng mga pumapalakpak,
may isang pamilyar na mukha. Si Ana de la Cruz, na ngayon ay ganap ng magaling mula sa kanyang mga sugat at nakatayo ng may higit na kumpiyansa at lakas. Kakatapos lang niya sa NCO school at may ranggo na siyang korporal. Maari sana siyang magretiro, ngunit nagpasya siyang manatili. Sa kampong ito na itinayo muli ng kanyang ama, nagpasya siyang maging isang mainit, ngunit matatag na leader na poprotekta sa mga susunod na henerasyon ng sundalo para wala nang dumanas ng kanyang pinagdaanan. Sa kanyang tabi, nakatayo at nakangiti si Corporal Marco Santos. Ang dalawang batang bayani ay naging simbolo ng bagong pag-asa ng Alakdan Division. Matapos ang seremonya, tumayo si Ana sa isang sulok ng parade ground sa isang lugar kung saan may mga ligaw na bulaklak na ngayon ang tumutubo. Ang eksaktong lugar kung saan namatay ang kanyang kaibigang si June, 1 taon na ang nakalipas. Nakikita mo ba, June? Bulong niya. Ang mundong pinangarap mo, sa wakas, nandito na yata. Sa kanyang mga mata, hindi kalungkutan, kundi mainit na alaala at pag-asa ang makikita. Ang malamig na taglamig ay lumipas na. At sa Alakdan Division, ang tunay na tagsibol ay sa wakas ay dumating na. Pagninilay, ang kwento ay nagwakas. Nagsimula ang lahat sa kabaliwan ng isang mayabang na pinuno na sumigaw. Ang salita ko ang batas. Naniniwala siya na ang taser sa kanyang kamay ay kayang pasukuin ang isang mahinang babaeng sundalo at ang katarungang kanyang ipinaglalaban. At tila nagtagumpay siya. Sa isang sandali, sa harap ng daan-daang manonood, ang katarungan ay tila gumuho sa gitna ng amoy ng nasusunog na laman. Ngunit tandaan, ang taser ay maaaring magdulot ng matinding sakit sa katawan, ngunit hindi nito kailanman mapapatay ang dambuhalang apoy ng katarungan na nagliliyab kapag libu-libong puso ang sabay-sabay na tumitibok para sa iisang katotohanan. Sa kwentong ito, may isang ama. Siya ang pinakamataas at pinakamakapangyarihang sundalo sa Pilipinas. Ngunit sa sandaling ang kanyang anak ay tinatratong parang hayop. Sa halip na gamitin ang lahat ng kanyang kapangyarihan para maghiganti, nagtanong muna siya sa mga sundalong nasa pinakamababang antas. Sasama ba kayo sa akin sa laban na ito? Binigyan niya ng buhay ang kanyang anak, ngunit kasabay nito, binigyan niya ng lakas ng loob ang hindi mabilang na mga anak ng bayan na huwag manahimik sa harap ng inhustisya. May mga amang nagpapamana lamang ng pangalan. Ngunit ang isang dakilang ama ay hindi lang pangalan ang ipinamamana, kundi isang mas malinis at mas makatarungang mundo para sa kanyang anak. Tinanong tayo ng kwentong ito, saan nga ba nagmumula ang tunay na kapangyarihan? Sa mga bituin ba sa balikat? Sa taser na hawak sa kamay? O sa isang hakbang pasulong ng isang walang pangalang sundalo na handang kumilos habang ang lahat ay takot at tahimik? Ang pananahimik sa harap ng karahasan ay isang uri ng pagsang-ayon at pakikipagsabwatan. Kung ikaw ay isa sa mga sundalo sa parade ground ng Alakdan Division sa araw na iyon, magkakaroon ka ba ng lakas ng loob na humakbang pasulong? Iwanan ang iyong mga saloobin sa comment section.